Finally! Nagkaso na. Akala ko threat lang eh. Akala ko nagpapanggap lang to Makabayan Black. Kasi ang tagal. Kailan sila nag-umpisa? Na magsabi na magka-file ng kaso? O, parang last week pa yata yun. Tapos all of a sudden, kanina umaga, nagulat tayong lahat na, uy, tinotoo na nila. Nag-file na sila ng kaso laban kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ayan, ito na nga yung ganap. Sabi ng Philstar, Castro pursues criminal charges versus ex-President Duterte over death threats. May death threat ba talaga? Actually, yun ang tanong dyan. May death threat ba talaga? Mamaya tingnan natin. Tingnan natin kung meron ba talagang threat na nagaganap or sinabi doon sa video, no? Well, napanood naman na natin lahat yung video. So wag na tayo maglokohan. Alam natin kung ano yung nangyari doon. Pero tingnan natin if it can warrant a possible charge. Well, pwede naman talaga. Pwede mo naman kasuhan kahit sino. It's one thing na nagfa-file ka ng kaso, it's another na patunayan mong totoo yun. So, there. Anyway, tingnan natin yung, dyan na yung balita, di ba? Ito yung picture nila. Yun, oh. Oh, happy, oh. Happy yarn! Game, ito sabi. Representative Franz Castro of ACT Teachers filed criminal charges against former President Rodrigo Duterte on Tuesday at the Quezon City Prosecutor's Office. Sabi. The Makabayan Black lawmaker along with lawyers Tony Lavinia, mga kasama talaga niyan sa Kilusan. Mga kasama sa Kilusan! Initiated legal action in response to Duterte's death threats against Castro. The death threats stem, quote-unquote, from her scrutiny of the confidential funds of Vice President and Education Secretary Sara Duterte. Ayan. Panoorin natin yung video. Mas maganda yung naririnig natin yung boses ni Frank Castro. Si Frank. Frank Castro. Yan, naghabla na kay Tatay Diggs. Yan, panoorin natin ito. Representative Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito sa mga umano'y banta sa buhay ni Castro na binitawan ni Digong sa isang TV interview. Pero naniniwala ang dating tagapagsalita ng dating Pangulo na walang basihan na ang reklamo. Nasa tayo ng balita, si Marian Enriquez. Maagang nagtungo sa Quezon City Prosecutor's Office si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro para maghain ng criminal complaint laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grave threat in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012 ang inihablang reklamo ni Castro. Dahil ito sa mga umano'y pagbabanta raw sa buhay ni Castro na sinambit ng dating Pangulo sa kanyang TV program sa SMNI. Napanood daw ni Castro sa video na naka-upload sa Facebook ang ilang bahagi ng mga sinabi ni Duterte sa episode ng kanyang TV program. Ayon kay Castro, lubos siyang natakot para sa... Wow! Lubos na natakot? Bago natin ituloy ang pinag-uusapan natin ngayong topic, tayo muna ay magsha-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala dito sa Pilipinas nang wala pong remittance fees gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba account details nyo dyan, at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop dito sa Pilipinas. At sa inyo pong unang padala, sa unang padala nyo po mga kotsero, kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Ayan. Lubos kang natakot! Wait lang Sabi ko nga sa inyo mga kotsero, ako, I don't agree with everything that Duterte does. Pero, ang OA naman ito, OA naman itong komunistang to. Ang OA niya, medyo OA siya. Okay, tuloy natin. Tawang banta ni Duterte. Sa unang part, binanggit niya naman buo yung Franz Castro.
Kaya talagang ano no, talagang ako na yon kasi wala namang representative or kongresista na Franz Castro ang pangalan. Isa pa sa sinabi niya, ang una mong target dyan sa intelligence fund mo, kayo, ikaw, Franz, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Sabihin mo na sa kanya. Giit pa ni Castro, kumpiyansa siya na may laban sa kaso, lalo't wala ng immunity from suit ang dating Pangulo. Okay. Hindi niya dapat ginagawa ito sa isang kongresista, much more sa ating mga kababayan, sa ating mga mamamayan. Kaya Ano daw? Kumpiyansa daw siya sa kaso dahil wala ng presidential immunity si Digong? Yun ay argumento mo dyan, komunista. Prank komunista. Yun ay argumento mo dyan dahil wala siyang presidential immunity. Kumpiyansa ka sa kaso mo. Wala namang kinalaman yung presidential immunity sa kaso mo eh. Kumpiyansa ka na pwede mo siyang kasuhan. Yun. Kumpiyansa na makakasuhan mo siya kasi wala nang presidential immunity nga. So, ibig sabihin, pwede mo na siyang kasuhan. Tatanggapin niya ng prosek, pag-aaralan niya ng prosek, tapos, after nun, kapag may nakita siyang probable cause, i-forward niya sa korte, gagawa ng warrant, saka arestuhin or maglalabas ng warrant, tapos saka sasabihan si Digong. Maglalabas ng warrant. Yan lang yun, hanggang dun lang. Meron pa tayong tinatawag na, Franz Castro, meron pa tayong tinatawag na trial. Para nakalimutan mo, meron tayong tinatawag na trial kapag nasa korte ka. Ano yung trial? Alam naman natin lahat yung trial, di ba? Alam naman natin lahat yung kung anong trial, di ba? So, huhusgahan pa sa korte yan. Pag-aaralan pa yan. Kung talagang may grave threat nga ba, tapos maglalabas ng ebidensya yung kabila, maglalabas ka ng patunay mo sa akusasyon mo, etc. etc. Tapos doon pa lang mag-uumpisa yan. Doon pa lang tayo makakakuha ng sinasabi mo. Okay. So tuloy natin ito. Sensya na guys sa putol-putol. it has to stop. Kaya sinabi nga natin, tigilan na ni dating Presidente Duterte yung mga pagbabanta. Ganito rin ang pananaw ng mga abogado niya mula sa Movement Against Disinformation. Napapagalaw naman namin yung wheels of justice. No? So, here actually we have confidence kasi wala na nga yung immunity from suit of President Duterte. Okay. So I think we have a good chance. Pwede nilang obfuscate o guluhin ang factual environment nitong kaso ni Representative Castro. But hindi natin sila pababayaan nun. Alam natin na merong isang krimen or felony na nalabag. Kahit sinong tao na naging subject ng grave threat. Korte ba to? Alam natin na merong felony na or batas na nalabag. Hindi pa natin alam yan conclusively. Kaya nga kayo nag-file ng kaso eh. Kaya nga kayo nag-file ng kaso, di ba? Bilang remedyo. Di ba? Yun nga yung gusto nyo mangyari dyan eh. Alam nyo, ganito mga komunista, mga kochero. Ganto mag-isip ang mga komunista. Ganto sila magpropaganda. Paiisipin nila kung sino man yung kausap nila na ito na yon, ito na yung facts, ito na yung kailangan mo malaman tungkol dito. Wala nang iba. Anything, any topic, o kahit anong pwede mong pag-usapan dito, maliban sa sinasabi namin, that is obfuscation. Panggugulo na lang daw yan. Yun ang sinasabi nila. Ganyan na mga komunista. Komunistang China, komunista sa Pilipinas, pareho lang sila. Alam naman niya yan. Hindi na siya kailangan pagsabihan. Pero syempre, hindi porke dahil alam niya, ibig sabihin, di ba? Baka kasi pumopropaganda lang din si Kuya. Syempre, kailangan niya ng kailangan niya ng suporta ng taong bayan. Kasi mga kotsero, ngayon sa mundo, hindi na ho pwede lang. Tama ka sa loob ng korte, kailangan tama ka rin sa mata ng ng korte ng publiko. Or the court of public opinion. Diba? Kaya ganun yan. Kailangan sabihin niya, hindi, ito na yun, wala nang iba. May grave threat. Kaya nga kayo nag-file ng kaso eh. Siyempre, bigyan nyo ng pagkakataon magsalita yung kabila.
Nasabihin nila, walang grave threat na nangyari. Yun ang justice. Yun ang due process. Hindi yung kung anong sabihin nyo, yun na. Eh? Walang ganon. Kayo lang ang ganon. ay may karapatan magsulong ng akusasyon. Sa ilalim ng revised penal Okay. code, multa at hanggang 6 na buwang pagkakakulong ang parusa para sa grave threat. Pero paliwanag ni Attorney Lavinia, maaari itong tumaas kung ang grave threats ay maituturing na cybercrime o ginawa sa pamamagitan ng Cybercrime. channels. So doon nila ano. Cybercrime ito, Yun ang nila, strategies. so maximum is Tataas ng isang level. Duterte na 6 years and 1 day, 6 years, excuse lang. And then, mapafine ng 100,000. Naniniwala naman ang dating legal counsel at tagapagsalita ni Duterte na si Attorney Salvador Panelo na walang legal basis ang inihaing reklamo at tanging propaganda lang ang layunin ng kampo ni Castro. Sorry it can be argued. 'Di ba? Parang yung sa kabila, parang kala Castro, it can be argued, pwede nilang sabihin na may grave threat sa akin. Nakaramdam ako ng grave threat. Pwede nilang sabihin yun. No disrespect kay Attorney Panelo, no? Pero it can be argued. Pwede nyo sabihin sa korte yan na walang legal basis kasi walang threat na naganap. Pwede nilang sabihin yan. Pero syempre, kailangan nilang sabihin talaga yan ngayon. Yan ang kailangan nilang sabihin in public. Kasi syempre, ipag-usapan yung private. Ipag-usapan yung public. Mga abogado naman sila. Alam naman nila yan. Of course, may legal basis. Pero kailangan patunayan. Kailangan patunayan yan. Yung, mamaya puntahan natin yung legal basis. Kasi kaya nga nagkapag-file ng kaso, sabihin may legal basis. Merong naganap or merong felony nga. But it's for those who are accusing to prove sa kanila yung bola para patunayan kung totoo yung naakusahan nila. Ang trabaho naman ng mga abogado ni Digong, ni Tatay Diggs, patunayan na inosente siya. Yun ang trabaho niya. Buti hindi sila gumamit ng favorite word nila na may chilling effect. O nga, parang hindi ko masyadong narinig yung dito, red tagging, no? Natuloy natin. Giit pa ni Panelo sa katagang sinabi ang salitang ikaw France, kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Common name daw ang pangalang France at walang binanggit na apelyido sa mga katagang yun. Okay. Malinaw daw ay mga komunista ang pinatutungkulan ni Duterte. Hirit pa ni Panelo, inaamin daw ba ni Castro na isa siyang komunista? No, sinabi ko yun before Mong pahayag si Pangulong Duterte tungkol dito. Sinabi ko yun before nung una pumutok tong issue na to na magka-file daw ng kaso si Franz Castro. Parang balikan nyo lang yung videos ko, nandun yun somewhere. Sabi ko, so inaamin mo na komunista ka? Kasi hindi niya in-address yung yung communist. Di ba? Hindi niya in-address yun sa lahat ng statement niya. Lagi niya sinasabi yung grave threat. So baka ang argumento dito nung kabila para maisingit nila dyan yung red tagging, sasabihin nila, kaya sinabi ni Digong na na gusto siyang patayin kasi komunista daw siya. Red tagging yarn. Ganon yan. Doon iikot yan. Baka wala pa sa ngayon, wala pa sa press conference. Pero di ba? Let's see. Nagbabalita mula. Tapos na pala dyan. Oo. So yun na nga yung naganap. So nag-file na nga ng kaso. Alam nyo mga kotsero, agree ako to the point. Okay, dalawa kasing sinabi ni Attorney Sal ni Attorney Sal Panelo Dalawa kasing sinabi niya. Yung una niyang sinabi is wala raw legal basis. Mamaya pupuntahan natin yung legal basis nun. Pero eto pangalawa, agree ako dito sa pangalawa, na ifinail lang yan for propaganda purposes. Naniniwala ako na ganun. But again, it's up to the defense to argue kung na hindi ganun talaga yung nangyayari. But for the most part, kasi kilala nyo naman sila Kilala nyo naman ng Makabayan Black. Mahilig sila sa drama. Mahilig silang gumawa ng biktima out of non-victims.
So, hindi ako magtataka kung sasabihin nila na hindi, biktima dito si Frank Castro kasi ganto-ganto, lubos daw siyang natakot, etc., what have you. So, it can be argued. It can be argued. Pwede mong sabihin, but kailangan mo rin patunayan 'yon sa korte. 'Di ba? Hindi naman pwede na na common sense lang. Hindi ganoon. Yung nagsasabi na hindi, common sense lang 'yan, may krimeng nagawa. Yung mga taong ganon, mga hindi nag-iisip. yung, mga, yung mga nagsasabi na ganon, yung hindi naiintindihan kung paano tumatakbo yung mga ganitong bagay. Diba? Common sense lang 'yan. May sinabi si Digong, kaya mayroon siyang kasalanan. Hindi ganoon 'yun. It's not that simple. Kung ganoon kasimple ang mundo, ang dami ng patay ngayon. Ang dami na nakakulong ngayon kung ganyan kasimple ang mundo, di ba? Kaso hindi. Hindi naman. Hindi ganyan kasimple ang mundo. Lalo to criminal case. You have to prove what your allegations beyond reasonable doubt. Yan ang quantum of proof dyan. Medyo mabigat yan. Di pala medyo. Di ba Frank Castro? Frank Castro. It's a prank. It's a prank. O yun. So ganun siya. Ganon siya. Pero meron, ano ba yung kaso? Ano ba yung inihabla na grave threat? Puntahan natin yung grave threat. Ito yon. RPC yan, Revised Penal Code. Article 282 ng Revised Penal Code. Any person who shall threaten another with the infliction upon the person, honor or property of the latter, or of his family, of any wrong amounting to a crime, shall suffer. Suffer pa talaga yung ginamit na term, mga kotsero. Suffer. Ngayon ito yung penalty. Pero nga dahil nga sa cybercrime, umangat siya. Umangat siya ng isang level. So, yun. At ito yung importante dyan, mga kotsero. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi pwedeng basta-basta. Hindi yung porke napanood lang. Ay, sinabi ni Digong na ganito yung pera ng IF ginamit ko para pagpapatayin yung mga tao, ganyan para pagpapatayin yung mga ganyan. Hindi porke ganun yung sinabi, it means that it is a fact. 'Di ba? Tayo nga, kapag may kinakainisan tayong tao, di ba? Sinasabi natin, patay itong batang to. Ganun. Ibig sabihin ba, papatayin mo talaga yung batang yun o yung taong yun? 90% of the time, hindi. Pero kung may sapak ka, o may topak ka, at kung feeling mo, may rage issues ka, like road rage, ayun, baka totohanin mo nga yun. Kaya yan. But anyway, all of these have elements. Kaya nga hindi pwedeng you'll take the word of the quote unquote victim for as is. Lahat yan may elements. Ano yung element nito? Ito yung element niya. Yan, ito sa ilalim. So, ano yung elements of grave threat? Elements, ibig sabihin, ano yung mga acts or omissions that will constitute the offense of grave threat. Yan. Okay, ano daw yung elements ng grave threat? Or yung mga acts or omissions? The offender threatened another person with the infliction upon his person of a wrong. So una, may pagbabanta talaga. May pagbabanta talaga. So, identified yung tao na yon dapat. Bawa, eto si Coach Jared, papatayin ko to. Yun, identified agad. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi naman sinabi apelyido eh. Hindi pwede. Identified agad eh. Yun lang naman yun eh. Another person. Ma-identify mo another person. So, that's one element. Another element is that such wrong amounted to a crime. Ibig sabihin, yung pagbabanta, yung banta mismo. Una, may binantaan kang tao.
of a wrong, na isang kamalian. Tapos yung kamalian na yon ay magreresulta sa isang krimen. Okay. Ano yung krimen? Well, again, it is an act or omission punishable by the revised penal code. Yun. Kaya nga Kaya nga crime kaya nga felony. It is an act or omission that is punishable by the revised penal code. So ano ba yung sinabi dito ni Digong? Ang sinabi niya, allegedly, sinasabi ni Franz Castro, papatayin ko kayo, ganyan. Oh, yun. So yung banta mismo na sinabi led to a crime or it will result to a crime. Papatayin kita. Syempre, pagpatay, it's already a crime, di ba? So, yun. So, yun yung pangalawang element. Pangatlong element is that the threat was not subject to a condition. Wala siyang condition. Hindi yan katulad ng pag hindi mo ginawa ito mangyayari sa'yo. Hindi siya ganun. Ano lang siya? Flat out sinabi, hintay ka lang, papatayin kita one of these days. Ganon. Walang kondisyon. Kasi 'di ba tayo pag mayroon tayong pinapagalitan natin mga anak natin halimbawa, 'di ba? Sasabihin natin, tigilan mo 'yan, pag hindi mo tinigil 'yan, etong makukuha mo. 'Yon, may condition. Pero kapag walang condition, palo na lang agad. Ganon. So, amay ko kasi walang misdemeanor sa Pilipinas. Walang misdemeanor dito. Sa States, it's a common term, no, misdemeanor. Yung mga minor crimes. Dito, minor crimes ang tawag. Hindi siya misdemeanor. Slander, ganun siya. Pwedeng oral slander. Yun yung parang yun yung parang misdemeanor niya. Oral slander. Or light threats. Pwede yun. But anyway, so yun. Itigil mo na yan or else you're mine. Sabi ni Daddy Rico Gaming. Tigil mo na yan. Kung di mo titigil, mamahalin kita. Ang baduy. Ang baduy mo, men. Tigil mo yan. Kundi, mamahalin kita. Pak. Anyway. So, bibigyan ko kayo ng sample. Naglagay sila dito ng isang decision ng Supreme Court. Pinuntahan ko yan. Gawin lang natin siya example, no? Example lang naman. Ang kwento dito ay merong nagrally sa harapan ng naval base. Yun ang kwento nito. May nagrally, may grupo ng mga tao na nagrally sa harapan ng naval base. Tapos, yung grupo na yon, yung grupo na nagrarally, sinundan yung kernel pauwi hanggang sa bahay. Tapos doon nila itinuloy yung rally. Sa bahay. Tinuloy doon sa bahay nung kernel. Yun. So ngayon, nag-file siya ng kaso, grave threat. Yan. Imagine, may nagrarally. Tapos yung nagrarally, sinundan ka sa bahay. Ang scary nun, guys, promise. Scary yun. Hindi ko kaya yun. Kung ako yun, papanik ako, promise. So, ano ngayon nangyari? Nahatulan ng guilty yung mga kinasuhan niya. Tapos, syempre, inapila sa Court of Appeals. Umakyat ngayon sa Supreme Court. Ang sabi nila, hindi naman sila commit ng crime. Wala daw silang crime na ginawa. If anything daw, ang ginawa lang daw nila ay light threats. Yon, light threats. Ayan, already doxing yan. Doxing yan noon. Ay, hindi, yung doxing ngayon, ito yung ginawa nila, doxing. So, yon. Hindi naman daw yun, it did not amount into a grave threat. Parang light threat lang daw or oral oral slander. Mas mababang crime. Ngayon sumagot ang Supreme Court. Anong sabi ng Supreme Court? Ayan.
Ito yung sagot ng Supreme Court. Doon sa second, meron kasing question na, yun nga, sinabi nila na, hindi, oral slander lang to. Or light threats, ganyan-ganyan. Ang sabi ng Supreme Court, hindi yan light threat. Hindi rin yan oral slander. Bakit? Sabi, the demonstration led by petitioner Agustin Halyare in front of the main gate of the naval station, the fact that placards with threatening statements were carried by the demonstrators, their persistence in training Halyare in a motorcade up to his residence, and the demonstration conducted in front thereof, culminating in repeated threats flung by petitioner in a loud voice, give rise to only one conclusion, that the threats were made with deliberate purpose of creating in the mind of the person threatened the belief that the threat would be carried into effect. Ayun. Ito yung importanteng parte dito, mga kutsero. Ito yung magiging make or break ng kaso na to kay Franz Castro. Kay Frank pala. Hindi pala siya Franz. Frank pala siya. Si Frank Castro. Ito yung magiging ano diyan. Ito yung magiging parang kailangan patunayan ng ni Frank Castro. Ito rin yung kailangan labanan ng kung sino man kukuning abogado ni Digong. Ito na nag-create sa isip nito ni Frank Castro na yung threat na yon would be carried into effect. Ngayon, mga kutsero, kapag hindi na napatunayan yan, mahirapan sila. Pag napatunayan nila yan ni Frank Castro, wala. Talo. Yan ang problema dyan. So, indeed, Halyare became so apprehensive of his safety that he sought the protection of Colonel Monzon, who had to escort him home, wherein he stayed while the demonstration was going on. It cannot be denied that the threats were made deliberately and not merely in a temporary fit of anger, motivated as they were by the dismissal of petitioners 1 month before the incident. We therefore hold that the appellate court was correct in upholding petitioner's conviction for the offense of grave threats. Ito ngayon na magiging depensa nila nila Tatay Diggs. Yung temporary fit of anger. Or it's not really meant as a threat. Yan ang nila dyan. Yan ang magiging nila dyan, argumento. Well, let's see. May video naman eh. 'Di ba? Pwede naman daanin sa video, pag-aralan yung video, siguro magpapa-psychological assessment din tong si Frank Castro. Kaso baka may makita na tawag dito, pre-existing condition. Joke lang. Joke lang yun, joke lang. Pero hindi ako magtataka kung meron. Hindi ako magtataka kung meron. Pero joke lang yun, joke lang. Anyway, so yun. So is there a legal basis? Is there a legal basis? Yes, there are legal basis. Ito yung pinakauna mong legal basis, yung batas mismo. Grave threats. Meron tayong batas niyan. Pangalawa, meron tayong mga decisions ng Supreme Court tungkol dyan. And, yung decisions ng Supreme Court, malinaw. Sinasabi niya, dinidescribe niya ano yung grave threat, paano tumatakbo paano gumagana yung ibang elements, iba't ibang elements, and all of that. So, merong legal basis. Hindi ako agree doon as far as Attorney Sal Panelo, yung statement niya is concerned. Yung sinabi niyang absolutely no legal basis. Pero syempre, kung kukunin siyang abogado, di ba, kailangan niya sabihin yan. Walang legal basis yan. Walang kasalanan. Naiintindihan namin yun. Okay lang yun. Ganun talaga yun. Di ba? Pero ito naniniwala ako dito. It was filed for propaganda purposes. Yun. Naniniwala ako dyan. More than anything else, more than mapatunayan nila na may ginawang krimen si Digong or merong pagkakamali si Digong or more than that, more than anything else.
Ang gusto talaga nila ay magkaroon ng media mileage. Yun talaga yan. Wala nang ibang ano dyan, wala nang ibang tanong dyan. Yun na yun. Media mileage talaga yan. At ang tanong na lang dyan, kung may naniniwala pa ba sa Makabayan Black? Actually, kanina may napanood akong video ni Ka Eric, sabi niya, kaya rin daw naghabla. Kaya rin daw siya hinabla ni Tom Araulio tsaka nung nanay niya, yung Araulio mother and son. Mothers and daughters, nasa isip ko. Mother and son. Mother and son. Ayan. For propaganda lang din. Kasi nga, sobrang humihina na nga yung CPP, NPA. Kailangan nila magpakita na, uy, may ngipin pa tayo kahit konti. So, yun. Kaya, kailangan doon nila talagang gawin. Well, again, mga kutsero, at ito pa yung nakakatawa dito, mga kutsero. And I hope na hindi paikutin, well, I'm sure papaikutin lang ganito to. Pag, na maglalagay sila ng parang ginagawa nila kay De Lima na kapag na-dismiss yung kaso, ibig sabihin may injustice. Huwag niyo damay ang korte dito. Huwag niyo idamay yung integridad ng ating judicial system. Kasi may nakita pa ako kanina na balita, sinasabi niya, this is going to be the litmus test, parang ganun. Parang testing daw to kung totoo ba na tumatakbo ang judicial system natin sa bansa. Huwag niyo dadamay dito yung judicial system. Case by case basis yan. Kung mahusay kang abogado at maipapakita mo na may krimen talagang ginawa si Digong, good job, 'di ba? Hats off to you. And yun yung trabaho ng hustisya. Pero kung pulpul kang abogado at hindi mo napatunayan na merong kaso o merong krimen na ginawa si Tatay Diggs, kasalanan mo yun. Hindi kasalanan yun ng judicial system. Kasalanan mo yun as a lawyer. Kaya yun. Huwag nilang paikutin to na parang, parang kapag natalo si Franz Castro dito, merong injustice sa Pilipinas. Ganon. Mahilig sila sa ganyan eh. Ganyan yung sinabi nila kay kay Laila de Lima. Parang, ano ba? Ba kayo dyan? Natalo kayo sa kaso. Pag nanalo sa kaso, sabihin, buhay na buhay ang judicial system sa Pilipinas. Kapag ganon. Pero pag natatalo sa kaso, walang hustisya sa Pilipinas. Walang patay na ang hustisya sa Pilipinas, etc., etc. So mga kutsero, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. At please don't forget to like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. And God bless all of you, and I'll see you in our next Coach Jared Live, everyone. Okay, so bye everyone. See you next time. Bye! See you.